Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Bago po tayo magumpisa, magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo lahat mga katambay. Umpisahan na po natin mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin yung kaganapan po mga katambay. Ito po, nakita ko lang po ito mga katambay. Ito pong kumakalat po ito sa social media na ang mga congressman ay talagang iba po pala. Pag nakahawak po yata ng pondo ng taong bayan, gamit na gamit po yata sa pamumulitika ang pera natin mga katambay. Ganito po kasi sila ngayon sa 19 Congress. At ito po mga katambay, gigil na gigil po ito. Isa po ito sa gigil na ma-impeach po ang Vice President. Pero paano po naman kaya siya? Ano kaya siyang klaseng politiko mga katambay? At ngayon po, panahon po ng kampanyahan, kaninong pera kaya ang kanyang ginagastos di umano? At paano kaya yung ginagawa niyang pagpapamudmod mga kababayan ng pera? Tingnan po natin ang style po ng gustong-gusto pong magpa-impeach at magpabagsak sa isang Vice President. Ito po si Congressman Luis Tro po ng Batangas. Tingnan po natin mga tambay. At marami po tayong makikita dito sa congressman na ito na napakagaling po at talagang ubod ng galing mga katambay. Pakinggan po natin. Tinuturuan kita kayo maging tamad. Listen to me. Yang ayudang yan. Kung kaya kong tuplihin, tutuplihin ko. Yang ayudang yan. Kung kaya kong triplihin, triplihin ko. Bakit? Sa tindi ng hirap ng buhay, salamat at ang San Pascual may tinatanggap na ayuda galing sa ating pamahalaan. Tama? Hindi naman porket ang San Pascual nakatanggap ng AIX. Hindi naman porket ang San Pascual nakatanggap ng tupad. Kayo titigil na magtrabaho? Ay subukan niya. Subukan niya. Pag hindi kayo nautas ng dilat ang mata, ang gusto lamang mangyari ni Beatrix sa tindi ng hirap ng buhay, ano na naman? Yung paminsan-minsan 3,000, paminsan-minsan 5,000, kayo'y huminga dahil may ayuda na galing sa ating pamahalaan. Tama? Yan po mga tambay ayuda po ang pinagmamalaki po mga tambay sa kampanya. Yan po ang kanilang po achievement. Ito pa po, pakinggan pa po natin yung iba. Meron pa po Ito naman po kung paano po siya magbigay ng ayuda na talagang proyekto ng pamahalaan daw mga tambay. Ito po, pakinggan natin. Tingnan po natin. Ako'y hindi pa natatalo sa eleksyon. Bakit? Obo, ay nandadaya ako Namimili ako ng boto. Nananakot ako ng botante. At paminsan-minsan kinukonsinti ko ang ngayong May 2025, eleksyon na naman, kandidato na naman ako. Pag nanalo pa naman ako sa eleksyong ito, at maraming katulad ko, pag nanalo pa naman kami sa eleksyong ito, ay anong klaseng tao naman kayo? Ay anong klaseng tao naman kayo? Ay anong klaseng tao naman kayo? Ha? Oh. Ako'y hindi pa natatalo sa eleksyon. Bakit? Obo, ay nandadaya ako Namimili ako ng boto. Nananakot ako ng botante. At paminsan-minsan kinukonsinti ko ang ngayong May 2025 eleksyon. Grabe, no? Nakita nyo? Pera, kanino kaya pera yun mga katambay? Pera kaya ng taxpayer yun? Pera kaya ng tax ng OFW yun? Ibang klase, no? Ito po yung mga congressman po ito, mga tambay. Ito pa po. Ito pa po yung issue niya, mga tambay. Tungkol naman daw po sa asawa niya. Tinago ko po asawa ko. Wanted siya. Wanted siya. Wanted siya. Lawyer ako I cannot
bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. Tinago ko po asawa ko. Wanted siya. Wanted siya. Wanted siya. Lawyer ako eh. I cannot bear the... Nakita niyo po mga tambay, itinago naman pala yung asawa. Kasi marami daw siyang natutulungan. Tapos yung asawa niya hindi niya matutulungan. Wanted yung asawa niya raw. Abogado siya eh. Kaya itinago niya raw asawa niya. Dahil nga yung ibang tao raw po yung natutulungan. Ano po ba kaso ng asawa? Rape po yata eh. Rape. Rape po yata. Tambay. Ganyan po kabulok, mga kababayan. Ganyan po kabulok ang sistema po ng politika sa atin. Dahil tayo rin po may kasalanan eh. Tayo rin po, mga Pilipino, pinag-uubra po natin ang ganyang klaseng politiko. Pera po ng taong bayan, ang talagang kanilang pinamumudmod, di umano, at gaano naman kaya kalaki ang napupunta sa kanila. Nakita nyo po mga pamumuhay nila, nagsisiyaman, nagsisilobo, at nagsisiyabang. Di ba? Nagsisiyaman, nagsisilakihan, nagsisilobo, at nagsisiyabang. Pagka yung mga ganyang klaseng politiko yata, mga kababayan, di po ba? Pagka nabigyan mo ng kapangyarihan at nabigyan mo ng pagkakataon, katulad niya, mahina sila yata, mahina sa kontrol pagdating yata sa pera. Maraming nasisilaw pagdating sa pera ang mga politiko. Ayan, ganyan po. Kaya po hindi po asenso talaga ang ating bansa eh. Pagka meron po tayong mga ganyang klase yatang politiko, paano aasenso ang ating bansa? Yan, sa Batangas pa lang yan, mga tambay. Batangas pa lang, San Pascual pa lang yan, yung sinasabi niya. Si Congressman Luistro, ibang klase, no? Nakita niyo po kung magpamudbud ng pera, ayuda, ay gamit na gamit po sa kampanya. Pero wala naman say dyan eh. Hindi naman po tututukan ng Comelec yan. Hindi naman daw po vote buying yan. Pagdating po yata sa mga kaalyado nila, walang vote buying, walang anomalya, mga kababayan. Yan po ang klaseng politiko o politika, ganyang klaseng politika po nung makapasok po ang 19 Congress, mga katambay. At nung makabalik po ang binagoong Pilipinas sa ating bansa. Nakita niyo po, gigil na gigil po yung congressman na yan na corrupt daw po ang vice president. Ano naman po ang tingin sa kanya? Napakalinis po niyang politiko. Ito pong si Congressman Luistro. Nakita niyo po, hayagan ha. Siya pa mismo ang nagpapamigay ng kwarta. Kala mo pera niya ang pinamimigay. Ibang klase. Pera po ng taong bayan yan. Pera po ng taxpayer yan. Malaki po ang contribute dyan, lalo-lalo na mga OFW. Tapos, ganyan lang po, laspagin at hawakan ng mga politiko. At alam naman po natin, hindi naman tayo tangat, gago at bobo. Na alam natin, pag may pera, hinahawakan, di umano mga politiko, mas marami po yata ang napupunta sa kanila. Kaysa ron sa binibigyan may hirap nating kababayan. Real talk. Di po ba? Isang congressman pa lang yan. Si Luistro pa lang yan, mga kababayan. Paano po yung iba? Napakarami pong pumirma. Ilan po ang pumirma ng impeachment po sa House of Representatives ng Vice President na nakatanggap daw po ng hindi bababa sa 100 million. Doon daw po sa impeachment na naganap sa House of Representatives. 200 plus po yun. Hindi po bababa sa 250 congressman kasama po yata ang mga party list. 300 plus po ang congressman representative po kasama party list. 300 plus po ang nasa House of Representatives. 200 plus po yung pumirma. Gaano po karaming pera kaya? Ang karga-karga nila ngayon sa halalan. Nadala-dala po nila ang pera yata ng taxpayer. 200 plus mga tambay. Ganyang klase po mga politiko. Mga congressman pa lang yan. Paano pa ang mga gobernador, mga mayor, mga kapitan, at lalo-lalo na mga senador ngayon.
Gaano karami. Kaya po ang bansa natin ay never po talagang umasenso. At hindi po talaga pupunta ang ating bansa. Kahit sabihin mo na maging Taiwan man lang ang ating bansa na napakaraming trabaho na po pwedeng gawing trabaho o pasukan na trabaho ang ating mga kababayan. Wala. Hindi po mangyayari. Malabo. Lalo-lalong hindi mangyayari ang ating bansa pala na maging Singapore. Di ba? Maging South Korea man lang. Di ba? Maging Thailand man lang. Di ba? Kung yung Vietnam nga, tinatalo na tayo. Di po ba? Dahil mismo sinasabi ng Vice President, talon-talo na ang ating bansa. Napag-iiwanan na sa Asia. Pati lalo na sa Southeast Asia. Talon-talo na tayo. Di ba? Dahil nga sa ganitong klaseng mga politiko na pumasok at nakita natin lahat ngayon sa 19 Congress. Isa pa lang ito, si Luistro, na isa rin po palang konsentidor. Ayon na rin mismo sa sinabi niya na pati ang asawa niya na may kaso ay tinatago niya. Pero wala pong investigasyon ng NBI diyan. Hindi po iimbestigahan ng mga kapulisan yan. At lalong-lalong hindi po hahanapin ni General Torre yan. Hindi. Mas nakatutok sila sa mga vlogger ng Pangulong Duterte. At syempre po sa mga supporters ng Vice President Sara Duterte. Diyan po sila nakatutok. Sa mga kaalyado, hindi po nila tututukan yan. Kahit magtago yan. Di po ba mga kababayan? Hindi po nakatutok dyan ang pamahalaan sa kanila yatang mga kaalyado. Kung yung isang congressman nga na meron ng conviction ng child abuse, nananatili pang malaya at nakakapakampanya pa, tumatakbo senador. Ganyan po sila yata dahil kampi-kampi po sila yata. Mga kabayan, nakakalungkot lang, no? Isang congressman pa lang yan. Kalat na kalat po sa social media. Grabe, no? Ipinangangako po ang hindi niya pera. Nangangako po siya na dodoblehin at titriplihin pa ang matatanggap ng mga kanyang nasasakupan sa San Pascual, Batangas. Grabe, no? Congressman Luistro. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Pera ng taxpayer yan. Grabe kayo. Lahat ba kami nabibigyan yan? Di ba hindi? Taxpayer kami, pero kami wala. Nganga. Nganga. Grabe, no? Ganyan po bang serbisyo na gusto natin, mga kababayan? Ganitong klaseng mga mambabatas? Pagka yan po'y naupo muli, mas grabe po at lalala pa ang pera na hahawakan po nila sa ating bansa. Grabe. Kasi kontrolado po ng ilang tao lang sa institusyon po ng Kongreso. Ayon na rin mismo yan sa Vice President. At natuklasan po natin ang kanilang mga anomalya. Lalong-lalo ang 2025 national budget na 241 billion ang naisingit nila doon sa mga blanco. Dahil kailangan nila yata talaga ng pera dahil dito sa nakikita natin. Saan ba sila kukuha ng ganyan na pinamumudmud nilang pera kung wala silang mga extra priority na pera natin, taxpayer? Di mo ba? Gumising naman po tayo, mga kababayan. Nakakaawa po ang ating bansa. Pagka ganitong klaseng mga politiko na sila lang po nagsisiyaman, yung pera po natin halos napupunta po sa kanilang mahigit yata kalahati ng ating budget. Hindi kaya? Grabe, no? Ang kakapal po ng apog, ang kakapal ng mga pagmumuka. Sanay na sanay po talaga sa kawalang hiyaan yata sila. Sa sobrang kapal na. Mas makapal na po yata sa balat ng buhaya ang mga politiko po ngayon sa 19 Congress. Lalong-lalo po yata yung pumirma sa impeachment ng Vice President. Dahil sila po yata yung nagkamal ng napakaraming pera, mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Pera mo, pera ng taxpayer, pera ng taxpayer ng buong bansa yan. Buong bansa kasama OFW. Buong mundo may OFW, may ma-contribute ng tax. Tapos makikita mo lang isang congressman sa Batangas. Akala mong pera niya ang ipinagmamalaki niya. Ipinangako na sa kanyang mga nasasakupan. Ibang klase, no? Ganyan po. Kaya po pala, pagkakakampi-kampi pala. Pagka pala kampi-kampi sa politika, doon lang halos napupunta ang ating tax sa ilang politiko. Hindi po napapamudmod ang ating tax sa buong bansa, sa buong Pilipinas.
Kung sino lang po ang kaalyado nila, doon lang po sasalok at babaha pala ng pera. Ganyan po pala ang pagpapatakbo po, lalong-lalo po nung pumasok po ang binagoongang Pilipinas. Sa bagay, napakarami naman natin nakita at natuklasan. Di ba? Dinala tayo sa 3 taong korupsyon. Issue ng korupsyon, issue ng pamumulitika, at lalong-lalo na natuklasan natin na napakatagal ng panahon yang institusyon na yan ng Kamara at Senado, mga nakatago po, at walang mga public hearing po ang mga pondo niyan. At hindi po natin alam kung saan napupunta ang ating binibigay na budget sa bawat congressman o representative. Wala pong mga resibo yan. Nakatago po ang kanilang mga MOOE, yung kanilang mga extraordinary, mga expenses po nila. Naku po, liquidation by certification lamang. Napaka-special at hirap na hirap po silang i-audit ng COA dahil nga po meron sila special rules o batas, mga kabayan, na ang kailangan lang po nila i-submit sa COA yata ay certification lamang, mga tambay. Liquidation lang by certification. Unbelievable. Pero sila po yung malinis. Sila po yung napakagagaling. Walang korupsyon. Itong mga congressman, representative, wala po. Ang vice president lang po talaga meron. Ang pangulo ng bansa, wala. Ang mga senador, wala. Ang mga congressman, wala. Alumalya, walang korupsyon. Sila'y malilinis. Nakita naman po natin kung paano sila magpamudmud ng pera. Mangako. Samantalang ang vice president, ipit na ipit ang kanyang pondo. Kung sila ang masusunod, isisiro pa nila. Ganun po sila kawawalang hiya yata. Sobrang kawawalang hiya. Sobra yatang kawawalang hiya at kagaganid at kagigreedy. Mga tamay. Ang tanong ni Kamanong, marunong pa kaya itong matakot? Nakukonsensya pa kaya ito? May takot pa kaya ito sa Diyos? Itong mga politiko natin ngayon? Nagtatanong lang si Kamanong, may takot pa kaya sa ginagawa nila sa atin? Yung trabaho nila, dinaan lang po tayo sa ganyan. Puro pera, pamimigay. Walang solusyon sa problema ng bansa, kahirapan, napakatataas na bayarin, kakulangan sa trabaho. Saan po iaasa ng mga politiko? Mag-ibang bansa tayo? Sa ibang bansa tayo maghanap buhay? Para pumapabor din sa kanila? Dahil pumapasok ang mga remittance, mga dolyares, na yan ang kailangan ng mayayaman, mga oligarko, dolyares. Ganon. Kaya ayaw nila solusyonan ang problema natin. Para ang mga Pilipino umasa na lang sa ibang bansa. Para merong mga remittance na magagamit nila ang mga dolyares. Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, ganyan na ba talaga kawawalang hiya ang ating mga politiko ngayon? Lalong-lalo nang pumasok ang binagoongang Pilipinas. Wala nang pakialam. Wala nang solusyon. Dadalhin lang tayo solusyon. Isang damukal na ayuda. At yung sinasabi nila nga, kala mong napakalaking solusyon sa pagkain at kahirapan, ang sinasabing kadiwa, kalukuhan. Unbelievable. Nakakalungkot po. Kaya kasalanan talaga natin yan, mga kabayan. Tayo po may kasalanan dahil pinag-uubra po natin sila. Kahit po ano gawin natin, kahit po tayo magdadaldal ng magdadaldal, hindi po natin makukuha lahat yata. At hindi yata titino ang ating mga kababayan. Lalo-lalo po dyan sa Batangas. Pagka dyan sa Batangas ay nanalo pa po yan, si Luistro, talaga pong napakagagago na yata natin at napakatatangat, napakabobobo na nating mga Pilipino. Pagka ganyang klaseng politiko po ay maipanalo pa at manalo na namang muli. Mga kababayan, nakita nyo po, napakakonsentidor, pati sa batas. Pati sa batas ay number 1 po siyang sumusuway yata. At talagang kinukop at tinatago pa ang isang tao na may kasalanan sa batas. Ganun po katindi. At grabe rin po sila humawak ng pera. Kaya po hindi nga po talaga aasenso ating bansa pag may mga kaklase po ng mga Pilipino na bulag, tanga, bobo at gago pagdating sa mga politiko na katulad po nito. Harapan na harapan. Talagang sisilawin ka sa kakarampot na pera. Sisilawin ka sa 5,000. Sisilawin ka sa 3,000. Pero pagka sila na po'y naupo, bilyon-bilyon, daan-daang milyon, bilyon, trilyon, ang pupwede nila yatang nakawin sa atin sa loob ng 3 taon. Ganun po
Kawawalang hiya yata sila mga kabayan. Unbelievable. Ay nako, patawarin. Patawarin po sila mga kabayan. At patawarin din po tayong mga Pilipino dahil po tayo ay nagiging bobo, tanga at gago pagdating ng halalan. Kayang-kaya pong bilhin. At nakita po natin, napakarami po pa rin ng mga kababayan natin na ipinagbibili po sa kakarampot na pera, mga kabayan, ang dignidad. At nananalo eh. Ibig sabihin, tayo pa rin na nagpapanalo sa kanila. Dahil nga po nasasapalan ng kakarampot na pera, pero hindi nila iniisip. Yung mga kababayan natin na nasisilaw sa kakarampot na pera, hindi man lang sila nag-isip na yung nanakawin sa atin ng mga yan ay higit at sobra-sobra. Grabe, kalaki, mga kababayan. Kaya nga po kayayaman yan. Nakita niyo po, ang pamumuhay nila, ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga bahay bakasyunan, ang kanilang mga travel, diba? Ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang mga accessories. Talagang milyon-milyon ang halaga. Saan nila kukunin yan? Sige nga, mga kababayan, magpapakamatay po ba sila maging isang congressman kung wala po silang magiging malaking pakinabang dahil nasanay na sila riyan sa ganyang sistema na nakatago ang pondo natin, dinadaan lang po sa bicameral conference committee report, tapos na. Unbelievable, mga kababayan. Marami pa po yan. Pagka meron po tayong nakita ng mga ganyang klase, ay pag-uusapan po natin, mga kababayan. Ibang klase po. Huwag na po kayong magpakatanga, mga kababayan ko sa Batangas. At nahandyan rin po ang Pamilya Recto. Isa pa po yan. Naku po, mga kababayan, nakita nyo po kung saan tayo dinadala ng ating Finance Secretary si Ralph Recto, pati ating mga kagintuan. Ngayon, buong pamilya niya rin po ang kumakandidato dyan sa Batangas. Ang Pamilya Recto. Gising-gising po, mga kababayan ko sa Batangas. Isip-isip po kayo. Isip-isip. Maganda po ba ang ginagawa ng Pamilya Recto, Pamilya Luistro? O Luistre o Luistro? Ano po klase? Anong klase silang politiko? At anong klase po sila? Sila po ba ay matitino? Hindi po ba sila magnanakaw? Hindi po ba sila korap? Para po tayo ay masilaw na naman muli sa pera na hindi naman kanila. Pera pa rin natin yan, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, mga kabayan, shoutout po muna. Thank you po sa mga biyaya na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisug, California, USA, Gina Ray, Solid DDS, Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelin Watanabe ng Japan, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Bali. Thank you po. Ingatan nawa po. Maraming salamat po. At syempre po, shoutout po sa ating mga kababayan nagpapa-shoutout. Tisoy Roa 9453, Dennis Velasco, Rafael De Los Santos ng Canada, RROTV Official Buhay Construction, OFW ng Riyadh ng Tagalaguna, Akari Nagoya ng Japan, Jepsi 13 from Kuwait, Lolita Haki Amelita Gasmen, Marvin Rona, Giovanni Ayunan, Kitty Hello, DMTV Macau, ako si Pilam, si Chad de Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar Bilyan, Linda Arsenio, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Ate Pereira, Lolita Chu, Nemo Dayan, Rolly Pineda, Nessa Bayan, Jocelyn Peria, Eligio Noronio, Pearls Mendoza, Elma Michen ng Germany, Tahur Kubamak ng Tahur Kubamak and Jayar Espuerza, si Sausan, yan, si Sausan from UAE, Lina Maladil, Esme Ponsi ng Burhabay, BC, Canada, Burnaby,
BC ng Canada. At marami pa to mga tambay. Sila Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi ng Akiman Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW Italy, Senaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Bienvenido Tomesa, BC Beast, Mr. Crooner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, marami pa mga tambay. At shoutout po kila Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, aloha, Donaldson Paras ng Canada, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Ani PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth ng Perdos, Kuwait, Senaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Shuttle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi ng taga Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe, at marami pa to mga kababayan, Jasmine Channel, at si Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Rebrado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, and Victoria Denbour ng Netherlands. Thank you po mga kabayan. At ingat-ingat po, shoutout po, ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. At syempre po, yung mga kababayan natin sa Batangas, gising-gising po. Huwag na po tayong maging gago, tanga at bobo sa kakarampot po na pera. Pero napakarami pong nanakawin sa atin nila, mga kababayan. Gising-gising po. Sana po matuto na po tayo sa napakahaba pong panahon na tayo po ay naging bobo sa mga politiko, mga kababayan. Gising-gising po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may OFW. Ingat-ingat po. Mabuhay po kayo mga bagong bayani, mga tambay. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, isama po natin mga tambay sa panalangin, sa dalangin, ang kaligtasan po, ingatan, at mahabang buhay. At syempre po, makabalik po na sa lalong mabilis po sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Ingatan nawa po siya araw-araw mga tambay. Isama po natin sa panalangin.
Maraming salamat po mga kabayan sa muli. Ingatan nawa po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.